Determinado itong San Miguel Beer na makuha ang serbisyo nitong si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga. Alam naman natin na nilalakunan ng TNT itong si Mikey Williams sa iba't ibang koponan. Ang balita, kahit daw sino koponan, kahit ka-rival pa nila, ibibigay basta maganda yung offer. At ngayon mukhang ang i-offer daw ng San Miguel ayon dito sa mga insiders ay itong si Jeron Teng, si Simon Enciso at isang first round draft pick. Yun ang ibibigay nila dito sa TNT Tropang Giga. Kung sakasakali natanggapin niya ng TNT, ang laking bagay kapag napunta sa San Miguel itong si Mikey Williams dahil ito ay isang legitimate na scorer. Alam naman ng lahat na ang problema ng San Miguel Beer ngayon ay yung kanilang point guard. Itong si Chris Ross ay matanda na at hindi nakaka-score, kaya palaging iniiwan ng depensa at dyan nakakaproblema ang San Miguel. Kung makuha nila itong si Mikey Williams, magiging malaking tulong yan para dito kay Junmar Fajardo para lumawag doon sa loob at siya ay maka-score ng puntos. Ang dahilan naman kung bakit itong San Miguel ay willing i-trade dito si Jeron Teng dahil hindi naman siya nabibigyan ng playing time dyan. At alam naman natin na kapag ito si Jeron Teng nabigyan ng playing time, makapag-contribute yan kaya hindi naman malulugi ang TNT sa trade na ito. At ngayon, kapag ito naman si Mikey Williams, alam natin nagpunta sa San Miguel Beer, lalakas yung scoring ng San Miguel. Dahil isipin mo kung meron kang Mikey Williams at Juan Tiongson doon sa iyong backcourt. At yan ngayon ang tinatrabaho nitong management ng San Miguel na makuha na itong si Mikey Williams para tuluyan ng lumakas yung kanilang lineup at mabigyan sila ng mas magandang pagkakataon para masabi nga natin ay paging mas matindi yung scoring at hindi na sila masyadong mag-rely na lamang dito kay Junmar Fajardo. Kapag ganyan na nangyari, pwedeng mangyari, masabi natin na itong San Miguel Beer, babalik na yung sigla dito sa kanilang opensa at hindi na sila mapag-iiwanan nitong mga ibang teams katulad ng TNT, Ginebra at ng Converge. Ito nga bang Barangay Ginebra ay ready na i-trade itong si Ben Adamos. Ang report kasi ngayon mukhang itong Barangay Ginebra daw ayon dito sa mga insiders ay pinag-aaralan na kung makabubuti ba natanggalin na nila dito sa kanilang lineup itong si Ben Adamos at kumuha ng ibang big man na maidadagdag at magiging mas malakas ang puwersa. Dahil parang ang nagiging problema daw dito kay Adamos ay sabi ng mga insiders parang masyadong malambot. Ibig sabihin hindi ito yung matikas na defender sa loob at yan ang dahilan kung bakit ang kinukonsidera daw ngayon ng Barangay Ginebra na kunin ay itong si Keith Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Itong si Keith Datu, alam naman natin isa yan doon sa mga prized big men itong si Coach Yeng Yao at hindi naman niya yan basta-basta pakakawalan. Pero okay naman nakapalit itong si Ben Adamos dahil yan ay kasing laki ni Keith Datu, 6'7 din ang height plus meron ding 3-point shot. So halos parehos lang ng laro itong si Ben Adamos at itong si Keith Datu. At yan ang dahilan kung bakit sa ngayon itong Barangay Ginebra ay kinukonsidera daw na kunin itong si Keith Datu. Pagkakaroon siyempre ng negosasyon yan pero ito yung mangyayari pagkatapos nitong Commissioner's Cup. Dahil siyempre parehong abala sa semifinals itong Rain or Shine at Barangay Ginebra. Sa Barangay Ginebra naman, kung makuha nila si Keith Datu, ang laking bagay nito dahil ito ay legitimate center. Although sasabihin natin na kinakailangan panghasain yung depensa nito, pagdating sa opensa, walang masasabi tayo dyan na mahusay talaga yan na scorer. At yan ang dahilan kung bakit siya pinag-iinteresan ngayon ng SMC. Tandaan natin, hindi naman basta-basta rin player itong si Ben Adamos. Hindi lang nabibigyan ng playing time dito sa Barangay Ginebra, kaya nagiging bangko siya. Pero kapag yan dinala mo sa Rain or Shine Elasto Painters, sigurado na magiging maganda performance nito at magiging isa doon sa mga players na pwedeng tumulong dito kay Coach Yeng Yao. At si Keith Datu naman, ang laki ng may itulong niya sigurado dito sa Barangay Ginebra. Ang Converge Fiber Excess nga ba ay talagang determinado na manalo na ng kampiyonato at ang balita, mukhang isa daw sa kinukonsidera nila ay itong si Cedric Fairfield. Yes, alam natin na itong si Cedric Fairfield ayon dito sa mga reports ay papunta raw ng TNT Tropang Giga pero wala naman tayong masasabi na iyan ay kumpirmado na. At baka nga itong si Fairfield ay subukang kunin itong Converge Fiber Excess para masabi talaga natin na seryoso sila dito sa gagawin nilang pag-build up para maging isang championship contender. Kapag sinubukan nga ng Converge na kunin itong si Cedric Fairfield, abay, masasabi natin talaga na yung kagustuhan nilang magkampiyon ay seryoso dahil hindi naman basta-bastang kontrata lang ang ibibigay nila dito kay Fairfield. At kung magawa yan ng Converge, nang hindi tinitrade si Jordan Hedding, isipin nyo na lang kung meron kang Jordan Hedding at Cedric Fairfield doon sa backcourt mo, sino ang pipigil dyan? At yan ang dahilan kung bakit ngayon maraming naniniwala na talagang seryoso ang gagawing offer
ng Converge Fiber XS para dito kay Cedric Bearfield. Kahit na nakita natin nag-i-struggle itong Blackwater Bossing, ito namang si Bearfield hindi matatawaran ang laro nito. At yan ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na itong si Bearfield talaga ang magiging susi dito sa Blackwater Bossing. Dahil alam natin ang Blackwater Bossing, malakas na yung kanilang starting 5. Ang hinahanap nila ay yung isa pang additional scorer. Kung makuha nila si Bearfield, pwedeng ilagay sa starting 5 si Bearfield at gawing bench player si Shawnee Winston. So magkakaroon sila ng additional firepower dyan. At yan ang dahilan kung bakit masasabi natin talaga na magiging isa dito sa top team sa PBA ngayon itong lineup ng Converge kapag nakuha nila si Bearfield. Alam natin na itong SMC at MVP Group, syempre nagmamasi dyan at aabangan kung ano ang gagawin ng Converge. Pero maliwanag dito, seryoso itong pinaplano ng Converge na gawin sila na mas malakas na koponan at handa silang lumaban ng palakihan ng offer sa mga PBA player. Ayon dito sa mga lumalabas na reports ngayon sa social media, ito rin Magnolia Chicken Templados ay kinakausap itong Rain or Shine Elasto Painters para sa isang posibleng trade. At ang isa daw sa mga sabihin na nating option na pwedeng mangyari daw dito ay kukunin itong Magnolia Chicken Templados itong si Felix Lemete o kaya si Adrian Nocum mula dito sa Rain or Shine. Pero bukod dito sa Rain or Shine Elasto Painters, baka itong Phoenix Fuel Masters ay kausapin din itong Magnolia Chicken Templados. At ang posible na makuha nila ay itong si Richie Rivero kapalit ni Jeric Balanza. Kung ganyan ang mangyayari, hindi na nakapagtataka ito dahil ang balita nga itong si Rivero daw ay isa dito sa mga players na kinukonsiderang kunin nitong SMC. At kung sakasakali nga na mapunta itong si Rivero dito sa Magnolia Chicken Templados, magiging okay yan dahil alam naman natin na mahusay itong player. At isa pa, ito rin ay masasabi nating mataas ang basketball IQ. At yan ang dahilan kung bakit siya ay pwede dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na makuha ng Magnolia, itong si Richie Rivero, madadagdagan sila ng isa pang scorer na pwede nilang magamit. At alam din natin na ito'y ball handler. Kung kayo'y nanonood ng laro ng Phoenix, makikita ninyo na mahusay talaga itong si Richie Rivero. At yan ang dahilan kung bakit ito ay nababagay dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya sa ngayon, kung sakasakali na itong si Rivero ay mapunta sa Magnolia, lalalim yung backcourt rotation nila dahil si Rivero pwede rin naman ito na wingman. Kaya magagamit din nila yan. For example, bilang small forward, kung gusto ni Coach Chito Bitulero ay small ball ang mangyari dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya masasabi natin na magiging maganda to para dito sa Magnolia kung sakasakali nga na makuha nila itong si Richie Rivero. Kung si Jeric Balanza lang ang kapalit, sa tingin ko dapat pumayag na Magnolia dahil itong si Jeric Balanza ay hindi rin naman nila masyadong nagagamit dito sa Magnolia Chicken Templados. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Gira, Espejo at Rosales family, Michael D, Alicia Garcia, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, kay Enju, Dexter Domer at sa iba pa nating mga taga-subaybay.